Amen. So marami sa mga kabataan, most especially yung ginagaya nila, yung mga paborito nilang artista, yung tayo ng kanilang paboritong artista, yung forma ng kanilang paboritong artista o celebrity, yung lakad nito, yung pagsasalita, yung tingin, yung style ng pananamit, pati hati ng buhok, ginagaya ng mga kabataan ng kanilang paboritong artista. No? At mukhang nakakalimutan ng marami na ang mga artistang ito ay marami rin mga problema at marami rin nagagawang pagkakamali. But anyway, actually, nung bata ako paboritong-paborito ko yung action star na si Joseph Estrada eh. Kaya pati yung tingin ko na parang mabalasik yung mata hanggang ngayon yata nadala ko pa eh. Di ba? Dahil sa gusto kong magaya siya, gusto ko siyang matularan. Parang gusto kong maging kagaya ako ni Joseph Estrada nung panahon na yon. Meron din ka tayong isang kasamahan sa church, actually, yumao na siya. Ang paborito niya naman na ginagaya, pati sa tayo, pati yung paglalagay ng kanyang hinlalaki sa kanyang bulsa ng pantalon ay si Fernando po Jr. Ano? So marami tayong ginagaya eh. Pero mas maganda siguro kung tayo ay manggagaya na rin lang, ay gayahin na natin ang ating Panginoong Hesus. Amen po ba? So ang title po ng pag-aaralan natin ngayon ay Be Christ-like in Everything. Hindi lamang sa ilang aspeto ng buhay ni Kristo na nabasa natin o napakinig natin, tayo ay magiging tulad ni Kristo sa ating sa ating pagnanais kung hindi sa lahat ng bagay. Nakasulat po sa aklat ng Romans chapter 8 verse 29 sa The Living Bible ang ganito. From the very beginning, God decided that those who came to Him and all along He knew who would should become like His Son. So maging ang Diyos pala natin, ang Diyos Ama, ang gusto niya talagang mangyari, maging katulad tayo ng kanyang anak na si Jesus. So pwede ba mangyari yon? Of course, perfect ang ating Panginoon, ano? Si Jesus ang kaisa-isang perfectong tao na nabuhay ng walang bahid na kahit katiting na kasalanan. Jesus showed us exactly what it means to be fully human. Ito yung dahilan kung bakit nais ng Diyos na matutunan nating mag-isip ng katulad ni Jesus. Kumilos ng katulad ni Jesus at pahalagahan kung ano yung pinapahalagahan ni Jesus. Maaring naglaan ka na ng maraming oras para pagpasyahan kung anong gusto mong gawin sa iyong buhay. Ngunit ang Diyos ay mas interesado sa kung sino ka kaysa kung ano ang ginagawa mo. Ang sabi nga po ni Rick Warren, you're not taking your career to heaven. You are taking your character. So again, ang gusto ng Panginoon maging Christ-like tayo. Christ-minded tayo. Okay. So simulat sa pool, ang plano ng Diyos para sa iyo ay ang maging katulad ni Jesus na kanyang anak. Ang bunga ng Espiritu, ang perfect na picture kung sino si Jesus and how He acts. Basahin po natin muli yung nakasulat sa Galatians chapter 5 sa verses 22 to 23a. But the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So ang question, how does God produce this kind of fruit in your life? Ang answer, He puts you in situations that are opposite of the fruit He's growing in you. Halimbawa po, sa totoo lang madaling mahalin o ibigin ang isang taong kaibig-ibig, tama? So, ang gagawin ng Diyos, tuturuan kanya na ibigin ang mga taong hindi kaibig-ibig, yung mga unlovable, di ba? Upang malaman mo ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Sa panahon halimbawa naman ng kalungkutan, matututunan mo ang kagalakan. At kung nais mong maging pasensyoso o kaya ay pasensyosa, ilalagay ka ng Diyos sa situation na masusubok ang pasensya mo. Tama? Kung kailang nagmamadali ka at gusto-gusto mo naman maging patient, saka naman ang haba-haba ng pila doon papunta sa kahera ng supermarket, di ba? Kung kailan ka nagmamadali, walang jeep na masakyan. And so on and so forth. So tinetest doon ng Diyos ang ating patience. So God wants to build Christ-like character in your life. Maaring gusto mong maging madali at maging mabilis ang process. Ngunit iba ang pamamaraan ng Diyos. Kadalasan ito'y dahan-dahan at minsay mahirap. Ngunit pagtagal, palalakasin nito ang karakter mo. Always remember na your ways are not God's ways and your thoughts are not God's thoughts. So tandaan po natin na ang paglagong espiritual ay isang lifelong journey. Just be patient. Okay? Sa Philippians chapter 1 verse 6, nakasulat po sa New Century Bible or version, God began doing a good work in you.
And I am sure He will continue it until it is finished when Jesus Christ comes again. So panghawakan mo ang mga pangakong ito ng ating Diyos. Now kapatid kaibigan, ang tanong, what specific character traits do you believe God wants you to develop during this season of your life? At para sa ating inspiration, balikan po natin yung nakasulat sa Galatians chapter 5 verses 22 to 23, yung fruit of the Spirit. Ano po, anong gusto nating mabago? Ano po sa ating pag-uugali upang tayo maging katulad ni Kristo? The second question is, how has God used an opposite experience to grow your character? Example nga po, ang isang tao ay madaling ang ibigin kapag siya ay kaibig-ibig, di ba? Masayahin siya, very positive siya, pero pag ang tao naman ay napaka-negative, ano, kaya ay siya ay marumi sa kanyang pangangatawan, di ba? At laging, kumbaga, sama ng loob ang nilalabas, ay uh, paano ito ginagamit ng Panginoon para mag-grow ka sa iyong karakter? Okay? So yun lang po ang pag-aaralan natin ngayon. Maiksi lamang. Marami pa tayong idadalangin sa Panginoon. So I hope meron naman po tayong natutunan at tayo po ay sa ngayon ay mag-pray na pong uli.